days. Wala. Alam mo, kinababahala nga nila. Kasi sir, parang sabi baka inutusan kayo. Wala. Sino nag-utos nga sa akin? Okay. Kasi yung sinasabi nga nila na appointee ako ni Digong, sinabi ko na, di ba? Yes. Now, there is one thing I want everyone to know. Buong taong bayan, mula nang ako'y in-appoint ni Digong sa Supreme Court hanggang sa Ombudsman, ni minsan ay hindi nakiusap sa akin si Digong either directly through his relatives or through any of his cabinet members, including Mijaldea, Panelo, and Bongo. Walang ipinakiusap sa akin si Digong na sabihin sa akin, Sam, pwede bang tulungan mo si Alan Gatos dito sa kaso niya? Never. O Sam, pwede bang kasuhan mo yung si Joseph Morong? Wala. Si Digong ay never. Yun ang nirerespeto ko sa kanya. Na nirespeto din niya yung aming trabaho. The only thing that Digong told me when he appointed as ombudsman, even sa Supreme Court, just do your job. Sir, si Vice, nagparamdam niyo? Vice Sara? No, never also. In fact, I only met the Vice President once in our out-of-town hearings when I was with the Sandigan Bayan, when she treated us, I think, for lunch, dahil hindi pwede noon si Digong. So siya ang sumalo sa siya nagpakain sa amin ng lunch. That's the first and the last time I met the Vice President. Kahit magbanggaan kami, siguro hindi ako makikilala ni ni Vice. So, this statement, Justice, are you hoping na settled na to yung mga agam-agam ng mga congressman? Sana nga settled na yun. Kasi kung isipin nga lang nila bakit kung kinasuhan yung mga tao malalapit kay Digong? Si Duque, si Leong, si Lau. Bakit ko dinismiss ang kaso ng mga taong galit si Digong? Katulad ni Dilim. Diba? Siguro naman parang that is against human nature yung ginagawa ko na hindi na yun, di ba? Kung ang ginagawa ko ay sang-ayon ko anong sinasabi ni Digong. Actually, ang nangyari pa nga doon sa pagka-withdraw ko ng information kay Pinoy, lumabas sa dyaryo, the ombudsman is richer by 15 million in 3 months. Totoo yun. Alam ko hindi ang nagsulat noon yung nakapangalan doon. Alam ko ang nagsulat noon sa desk kung saan magdyaryo yun. May nag-operate sa akin doon. Inoperate ako noon, nasiraan ako kasi that was the day when I give some reporters a copy of my entry salin sa ombudsman. At talagang mayroon nagsabi na narinig na isang kaibigan ko. So ginamit yun So ano nangyari sa dyaryo? Ombudsman is richer by 15 million in 3 months. Por Diyos, por Santo, yun ang aking retirement pay galing Supreme Court Kaya tumasa ko ng Justice, on a related case, di ba may naiwan si Ombudsman Morales na investigation kay Digong about the wealth, bank accounts, and she said before siya mag-retire, wala na kaming mahanap na investigation. So, tatapusin muna namin without prejudice to the reopening. Should the next ombudsman have any evidence, did that reopen in any capacity under you? No. Bakit po hindi nabuksan? I don't know about that case. And I was not informed that there was a pending case against Digong. It did not appear in our records. And I didn't know about that because there was no formal turnover between Justice Morales and myself. When I assumed office, I was just briefed by some of the officers on the powers and functions of the Ombudsman and what is happening in the Ombudsman.
That's why I found out during my first day of office, or when they were briefing me, that within the office of the Ombudsman, there are different kingdoms in the office of the Ombudsman. When I assumed office, each of the sectors, Luzon, Visayas, Mindanao, were given about 50 million pesos, part of the budget, pangpasweldo ng mga tao. Ang ginawa ko nung ako'y naging ombudsman, sinentralize ko ang pagpapasweldo ng tao. So using the ATM, pagkatapos ng every weekly yata ang pagpapasweldo, pasok sa lahat ng ATM, lahat ng empleyado ng ombudsman sa buong Pilipinas. So that is why when I assumed office, isa sa naging problema ko ay yung administrative functions ng ombudsman. Ang central office, mayroong administrative officer, mayroong personal officer. Ang Luzon, Visayas, Mindanao at Muleo, mayroon din sariling administrative officer at records officer. Pati ang Office of the Special Prosecutor. So kung maghanap ka nung araw ng kaso na hanggang ngayon nangyayari pa rin, maghanap ka ng kaso sa central office, walang record ang central office kung ang kasong hinahanap mo ay nasa Visayas. So, hindi po na-endorse sa inyo? Kasi Sir, si walang Oka docket Katandang yun. yung diba? Sir, walang docket yun. Kung may docket man yun, umabot sa akin yun. So, ibig sabihin, it was undocketed. So, sarili niya pong ano yun? I really sarili don't know. niya I pong cannot say anything because I just heard whispers when I assumed office. Kasi- Whispers from those officers na naiwan na sinasabi nila kung paano nila nakita na paano nila nalaman na si former President Digong ay mayroong bank account. Hindi nyo po pinahanap, Justice, na hanapin nga ang docket na yan para ma-settle natin once and for all. Wala. Kasi kung mayroon nakadakit yun, nagpatuloy ang investigasyon. Apo. At pero sigurado ibibigay sa akin. Mm. At sa inventaryo namin ng mga pending cases, lalabas at lalabas. Never miss a story